I'm not perfect, don't know where I'm going, so guide me to the best place. Be my light at the end of the tunnel, be my water when I'm in need of grace, be the arms of... Here we are, guys, at the Church of Saint Joseph, or Church of San Jose. This is a place where I usually visit before, but ngayon lang ako nagkaroon ng chance na makuhaan ng footage yung lugar. And eto, ako ngayon, I'm trying to roam around the church, at napakaganda niya, guys. Yung nakita ko na yung development nito before, hindi pa siya ganito, at saka parang luma. Sa ngayon, sobrang ganda niya kasi parang ang daming binago, pinaganda lalo, at saka ang quiet ng lugar na ito, at sobrang peaceful. And marami pa tayong i-feature ng mga churches, guys, so abangan nyo. Later pupunta kami sa ibang destination, or tomorrow, kasi we will be having 3 days tour or vacation, so malalaman natin kung saan tayo pupunta, and I'll be trying my best na makapunta tayo sa magandang lugar and ipapakita ko sa inyo. So, stay tuned! Good morning, guys! We are here right now at San Jose Church in Iloilo. This is near the port of Iloilo City, and bumisita po tayo dito sa San Jose Catholic Church, which is an Augustinian church, and sobrang ganda dito, guys, as in makikita nyo sa likod ko. Ayan, super panalo ang place na to, kasi nilagyan talaga nila ng maraming mga santo, at yung pagkakagawa ng mga bintana nila is painted. Hindi ko alam kung ano ang tawag, pero I will explain it later. And sa ngayon, napakaganda. Nilibot ko yung buong lugar at ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng buong simbahan na ito. And let's see this, guys. So join me and watch this. Binuo ng mga Jesuits noong 1607 ang Church ng San Jose. Pero nang dumating yung mga Augustinians noong April 29, 1617, ginawa na nilang pangalan yung San Jose na yung pangalan ng church. At yung mga pillars niyan ay Corinthian pillars na nagbibigay suporta sa kabuuan ng simbahan. Nilagyan na nila ng mga painted windows at saka painted na design sa taas. At ito yung altar nila, which is made of flare Gothic design. Sa right side naman is the altar of Nuestra Señora del Rosario. Makikita din dito yung isang kamay na nagulat talaga ako pagkakita ko kung kanino ito. Pero ito po ay kamay ng Blessed Virgin Mary na noong unang panahon ay isang icon na Mama Mary with blue and red garments. Maganda yung pagkakapaint nila sa window, kasi pag nasisinagan siya ng araw sa labas, para siyang nagliliwanag sa loob. At nag-e-echo dito yung sound sa loob pag merong mag-ingay. Sobrang quiet, solemn, at napaka-peaceful ng lugar na ito. And sa ngayon, andito kami, Mikay, and bumibisita kami sa church na ito, and we're very thankful na nabigyan kami ng opportunity na makakuha ng footage dito sa church na ito. And this is actually an opportunity for me also na maka-cover ng itsura ng place na ito. Maganda din yung placement ng mga Corinthian pillars, kasi it gives aesthetic design sa kabuuan ng simbahan. Ito naman yung left side ng altar, and makikita din dito yung Heart of Jesus Christ, and narito rin yung Saint Raphael the Archangel. Ang ganda talaga ng windows na painted.
Makikita din dito sa left side ang replica ng Santo Niño de Cebu na same copy talaga siya sa Santo Niño de Cebu. Ayan, closer look at saka sa side. Ayan. Basahin nyo na lang yan dyan, guys. Andito ako sa baba ng Saint Raphael the Archangel. Ayan siya. Life size yung size ng mga santo dito na nasa taas or sa side ng church. The San Jose Church adheres to the Renaissance design and it's fused with Hellenic elements. Yung support nito ay nasa arcade of Corinthian pillars, and yung overall nito is to mimic the Latin cross, only having a dome at the core ng simbahan. I think yung mga painted windows ay mga scenes sa Bible which is being prayed by the people for novena and during the Easter season. Meanwhile, so, mag-check in tayo, guys. Eto na. Yan. Oh, welcome. Ano yung room na stayhan natin, guys? Ito yung bathroom. Ayan. Shower. Ayan. Towels. Tapos ito na yung room. Yung TV. Ayan. So ito yung bed. Standard lang to. Ayan. Tsaka meron silang coffee table. So dito tayo magsistay for 3 days. Pumunta naman tayo sa The Atria at hinanap natin ang Mads Cafe. At eto na, tara, pasok tayo. Tingnan natin kung nandito yung hinahanap kong pastillas na sobrang sarap at marami din actually na tao dito na nagtatambay kasi nagkakape at marami silang offer na mga kakanin. Meron din silang pagkain na made to order. And masarap din yung sisig dito pero yung hinahanap ko talaga is yung pastillas nila. Ano pa bang meron sa cafe na to? Obviously, syempre kape. Marami talaga silang kape na variety na pagpipilian mo at lahat ng gusto mong klaseng taste ng kape nandito din sa kanila. And busy talaga sila at inaasikaso nila yung kanilang mga customer. Marami silang collection ng mugs. And marami din silang mga pagkain at nandito din yung hinahanap kong baked pastillas which available lang po yan dito sa Mads Cafe kahit saan ka pumunta sa Iloilo hindi mo siya makikita. Meron din ibang branches pero nandito lang sa kanila. Ito yung favorite ko na pastillas or baked pastillas. Ayan sa harap nyo makikita nyo yung pastillas na yan na talagang pag kinain mo ayaw mo nang tumigil. Ayan. So, marami din silang pagkain dito. May pizza. At saka yung design ng palibot is very aesthetic din. At saka, mostly mga mugs na collections nila. Ayan. So, makikita nyo si Kuya. Ayan. Busy sila. Hindi nila ako pinapansin kasi mas tinutuan na nila ng pansin yung mga customers na nag-o-order ng kape.
Ayan. And yan yung gusto nilang i-offer sa customers nila. Yan. Andito na yung order namin. Vienna sausage at sisig sa akin. And start na kaming kumain. Mag-mukbang na kami. And kain tayo guys. Look at this guys. Ubos yung food. Oh, empty. Empty. Sobrang sarap. As in. Dito lang yan sa Mads. Mads Cafe. Super friendly pa yung mga waiters nila. Yun. Tsaka siya. Super friendly sila. And they allow me actually to video in this coffee shop. Maganda din yung mga designs nila and ang ilaw sa taas ang ganda din. By the way guys, binibenta nila yung kanilang mga mugs. Baka gusto nyong bumili, pumunta lang kayo dito sa Mads Cafe at The Atria. Ito naman yung The Atria at makikita mo madaming establishment dito. Ito yata yung center ng mga businesses sa lugar na to. And ayan, makikita mo yung House of Monkey. Meron bang monkey dyan? Hindi ko alam. Hindi ako pumasok. Pero yan, malapit lang ito sa SM City, sa Iloilo. Atria. Ayun yung sikat na Bizcocho House. Dito sa Iloilo, meron din silang branch dito sa The Shops of Atria. Or Shops at Atria. Super cool ng lugar guys. Ang daming shops. As in, punong-puno siya ng shops. Grabe yung business dito. As in, this is a live place for business. Ayan. Dito yung palabas ka at saka pwede na lang yung walk. Pwede ka na lang mag-walk papuntang SM. Right, ako ng tricycle papuntang SM. Shortcut. Time to sleep, guys. Good night. Bukas naman ulit. Punta tayo ng maraming sites and have a good night's sleep. Good night. The next day. Good morning guys!
Good morning sa mga kakilala natin dyan. This is our second day and mamaya maglilibot na naman kami and we will be trying to go somewhere kung saan marami tayong makikitang magagandang places. Hindi ako maglilibot ng grabe this vacation days kasi masyadong maulan at saka ngayon sa labas nakikita ko ang dami na namang ulap, maulanin talaga basta ganitong month, pero it's okay kasi bibisit tayo ng mga maraming churches at itatry nating mag-check ng mga places or kung ano yung kabuuan ng mga churches dito. So we still have 2 more to go and ngayon nagpe-prepare na kami para maligo and alis na kami kasi kakain pa kami, wala pa kaming breakfast kasi masarap matulog dito kasi sobrang lamig ng room and mamaya siguro lunch na lang at saka after ng lunch yun aalis kami, punta kami ng mga different places and siguro 2 churches na lang yung puntahan namin kasi masyadong cloudy outside and alam nyo naman June ngayon, so ang problem kasi pag June lagi-lagi na lang umuulan. So sa ngayon andito pa kami sa room namin and mamaya aalis na kami, magla-lunch, hanap ng makakainan and then yun, after nun, alis na kami, punta na kami ng mga churches. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nasa loob ng church. Okay? So, antabayanan nyo, huwag kayong aalis, and let's go! Andito tayo ngayon sa Molo Church and kita nyo na sa background ko, ayan yung Molo Church and we will be trying to go inside. Sana bukas siya and tingnan nyo man, ang ganda-ganda niya, so try natin pumasok. Inaayos yung simbahan mismo, yung mga kawayan na yan, nire-repair nila yung sa taas at sa gilid at saka nire-repaint yung area.
guys, we are now in Molo Mansion in Iloilo. Papasok tayo dito ngayon guys sa Molo Mansion in Iloilo. Bigyan ko lang kayo ng brief history ng mansion. The Molo Mansion, also known as the Yusay Kunsing Mansion, is one of the most outstanding historical homes in the Philippines. Among its most notable features are its high ceilings, neoclassical balustrades, and decorative carvings. It stands across the town plaza and St. Anne Parish Church in the Molo district. The mansion was constructed in the 1920s and was first occupied by Doña Petra Lacson, who married Stanislao Yusay, Manila's judge of the Court of First Instance at the time. They eventually welcomed 10 children together. After the family moved out of the mansion, former Iloilo Governor Timoteo Consing Sr. lived in the house. Over the years, the house also hosted two Philippine presidents, Manuel L. Quezon and Sergio Osmeña, during their official trips to Iloilo. Unfortunately, the house was neglected years after, but was restored by a private company after it was bought from the Consing family in 2014. Since its restoration, the mansion has been turned into a heritage museum with a souvenir shop that sells local products and delicacies as well. At ito yung kultura na makikita nyo sa palibot nito. Meron silang mga products na native sa atin or native sa Iloilo. At pwede nyo niyang pagpilian dyan kung saan yung mga products nila ay magagamit nyo sa pang-araw-araw, like mga shirts, mga bags, sapatos, at kung ano-ano pa. So, pwede kayo bumisita at everybody is welcome to go inside. Andito ako ngayon sa Harrow and nasa likod ko yung Harrow Plaza at meron silang monument sa likod ko, ayan, at ito ay nakatayo sa harap ng isang church na Harrow Church, which is the Nuestra Señora de la Candelaria, and ito siya. Ayan siya sa likod ko. Yan ang Nuestra Señora de la Candelaria. This is a miraculous church and makikita nyo yan sa taas. Ayan. So try nating pasukin yan mamaya and hanapin ko muna kung saan yung daan. So see you there inside. Eto na guys, pumasok na tayo sa simbahan at ito na siya. So, lilibutin ko muna yung buong simbahan na to and itatry natin kung makakapasok tayo, and I believe na this church is a miraculous church. So, pupunta tayo dun sa Santo Niño sa taas, dun sa tuktok. So, abangan nyo ko, samahan nyo ko, and let's go there!
andito tayo ngayon sa loob ng simbahan ng Nuestra Señora de la Candelaria. At ito siya guys. Ayan siya. So, makikita mo yung kanyang tahanan. Ayan. So, gabi na ngayon kaya wala nang lights sa loob except na lang dito sa gitna kasi siya na lang yung nasa loob niyan. And dapat tahimik ako guys, so sorry, hindi ako dapat maingay dito. Ayan. So andito ako ngayon sa loob ng simbahan at maraming nananalangin dito, pero dapat syempre silent lang ako kasi nakaka-disturb po ako sa iba. Pasensya na po. At maraming nagpipray dito. Miraculous po talaga yung church dito. So ayan, andyan siya. Mas maganda po pag early ka pa pumunta dito kasi makikita mo talaga yung beauty ng loob ng simbahan na yan kasi marami siyang mga santo at marami kang makikita sa loob. Yan yung simbahan. And gabi na kasi, mga almost 6 PM na ngayon kaya patay na lahat ng ilaw, pero bukas po ito sa public para sa mga taong gustong manalangin dito. So ayan. So hanap naman tayo ng other places and samahan niyo pa rin ako. Sana wag kayong mawala. At ganito ang itsura ng simbahan kung umaga or pag daylight time. Paglabas mo sa simbahan, makikita mo yung kampanaryo ng Haro na located siya sa plaza ng Haro sa harap mismo ng simbahan. Try nating umakyat sa taas kasi nandun yung miraculous talaga nila na statue ng Nuestra Señora de la Candelaria. And andun yun sa taas. Doon. Yan. So pupunta tayo doon maya maya at aakyat ako doon sa hagdanan. Ayan. Sobrang ganda niya guys ng simbahan na to. At ito ay located dito sa Haro, Iloilo City. Ayan, so nandito din yung sa plaza nila. Ayan. Ayan yung simbahan. Ang ganda niya guys. Mamamangha ka talaga sa kagandahan ng pagkagawa ng mga architects nito noong unang panahon. So, akyat na tayo guys dun sa taas. And samahan niyo ako pa rin ako. Huwag kayong mawawala. And don't forget to subscribe to my channel, Kilala TV. And we are now road to 1K. Dahil nalampasan na natin yung 100 subscribers natin. So, sana po suportahan nyo pa rin ako. Wish natin yan sa simbahan na to na dumami yung subscribers natin. Makaabot tayo ng 1K subscribers para makamonetize na rin tayo syempre. And gusto ko rin makatulong. So, try ko yung best ko na umabot ako sa ganon para marami akong matulungan. Don't forget to subscribe and like my channel, Kilala TV. Dito tayo aakyat guys, papunta doon sa taas. Andun yung miraculous na Nuestra Señora de la Candelaria. So eto na yung entrance guys, aakyat tayo sa taas. Hindi ko alam kung ilang steps to, pero yan, paakyat tayo and magpe-pray tayo sa kay Señora Nuestra Señora de la Candelaria. So kahit pataas to, makakapagod yung pag-akyat, but it's okay kasi pupuntahan naman natin siya. So ayan, lapit na tayo umakyat. Ganda dito sa taas guys. Ayan na. Finally, eto na siya. Ang ganda din dito sa taas kasi makikita mo rin yung building dun sa baba. Yan. So
gabi kasi ang daming ilaw. At saka, ayan o, makikita mo yung beauty ng area. Yan yung plaza nila dito sa Haro, Iloilo. Nuestra Señora de la Candelaria is a Catholic title for the Virgin Mary, also known as the Virgin of Candelaria. She is the patron saint of the Canary Islands, Spain, and her feast day is celebrated on February 2nd every year. The name Candelaria comes from the word candela, meaning candle, symbolizing light and faith.